umpisahan na po natin itong pag-uusapan natin, mga kababayan. Umpisahan natin doon po sa mga senador, doon po sa mga senador na mga nagtulong-tulong para makaalis si Bato de la Rosa. Nako mga senador, no, kung sino man, Alan Peter Cayetano, Robin Padilla, o sino pa, yung iba pang mga, pati yung mga magkapatid na Cayetano, baka pati si Loren Legarda, mukhang yari kayo kung sakali na kayo ay kasama doon sa mga nagpakawala, nagpalabas kay Bato de la Rosa. Bakit? Pakinggan nyo itong balita na ito. Nasa ilalim ito ng protective. Sinabi ng Malacanang na nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matiyak na may mananagot sa pag-alis ni Senador Bato de la Rosa kahit nasa ilalim ito ng protective custody ng Senado. Ako po. Ano po kaya ang mga nasa isip ngayon ng mga senador? Ano po? Ako naniniwala, mga kababayan, na yun pong mga na yun pong pagpapaputok, yung paputok-paputok, yung inano daw po sila, ano sabi? Ano yung palabas nila? Pinuputukan sila. Ano po, ako naniniwala ako, kasama po yun doon sa plano para mapalabas itong si Bato de la Rosa, di ba? Romel Snoop at Maureen Rivera. Naniniwala ako na ginawa nila yon upang yung utak ng mamamayang Pilipino masentro, mapunta doon sa putukan na yon. At tapos, madaling araw, lalabas si Bato de la Rosa. Sino kaya yung mga nagplano niyan? Ako din po ay naniniwala, mga bossing Chief Amuser, na yung si Aplaska ay nautusan po yon. Naniniwala ako, may nagpalakas sa loob ni Aplaska na gawin yung 32 beses na pagpapaputok na sinasabi nila warning shot daw po. Sa tanang buhay ko po, mga kababayan, first time kong nakarinig ng warning shot daw po na 27 hanggang 30 beses, mga boss Chief Amuser. At ito po ay nangyari pa doon sa Senado sa panunungkulan bilang Senate President ni Alan Peter Cayetano. Naninindigan din sa pagtalima ng Pangulo sa rule of law si Kenneth Paciente sa sentro ng balita. Ibinahagi ng Presidential Communications Office ang CCTV footage ng pag-alis umano sa Senado ni Senator Ronald Bato de la Rosa noong madaling araw ng May 4. Ayan. Kitang-kita. Nung mga unang araw ho, mga kababayan, si Robin Padilla medyo malakas-lakas yung loob. Siguro napagtanto ho, mga boss Chief Amuser, na maaari at posible na maoblo siya doon sa pagsama niya at pag-alis kasama si Ronald Bato de la Rosa. Mga boss Chief Amuser, harboring a fugitive, or baka po, mga kababayan, pagharang sa paghuli doon sa dapat hulihin ng mga alagad ng batas, di ba? Yan ay matapos ang nangyaring tensyon sa loob ng Senado. Sa video na may timestamp na 2:30, makikita ang isang lalaki na nakabarong. Sino yon? Yung nauna, nagmamadali, yumuyuko pa, atras natin konti. Ng Senado. Sa video na may timestamp na 2:30, makikita ang isang ayan. Isang lalaki na nakabarong. Ito po yata si Robin Padilla, mga kababayan. Lalaki na nakabarong. Sinundan siya ng babaeng Sumunod isang babae na naka-hat tapos kulay blue na bag. may bitbit na gamit. At sumunod ang isa pang lalaking Ayun, si Tobats, mga kababayan. Di ba? Si Tobats. naka-jacket at nakasombrero. 2:31 makikitang lumabas ang tatlo mula sa pinto ng Senate premise patungong parking area. At sa isa pa Tatlo magkakasama patungong parking area at yung sasakyan po na pupuntahan at tutunguhin nila ay yung kulay puti na Fortuner ho, mga kababayan. ang footage, nakitang sumakay ang mga ito sa puting Fortuner. Ang Yan po yung inamin ni Robin Padilla na pagmamay-ari niya daw po. Ipinagyabang pa nga ni Robin Padilla, mga boss Chief Amuser, na ang sabi ni Robin Padilla, naku po, akin po yan.
Yan po ang pinaka-humble na sasakyan, no, sa Senado. Fortuner lang po. Mukhang kaya po pala kapag ka ini-interview ngayon, mga kababayan, yung isang Robin Padilla, hindi na makasagot ng diretsyo. Paligoy-ligoy. Hindi naman paligoy-ligoy. Pero hindi niya na masabi na, opo, ako po ang kasama ni Senator Bato de la Rosa nung siya ay tumakas. Hindi na masabi. Si Robin Padilla, hintayin na lang po natin ang investigasyon. Sabi ni Ma'am Maureen Rivera, halata naman na sila Robin at Bato, di ba? Halatang kampante lang sila para walang nangyari. Minsan po kasi, Ma'am Maureen, ang estilo din ho yan no? Simple lang tayo. Kunyari, walang nangyari. No, para hindi nila mahalata na patakas tayo o patakas ka, Bato de la Rosa. Simple lang. No, di ba, Sir Paulo? Yung mga ganyanan, huwag kang papahalata. Ganun niya tayo ipinakita doon sa CCTV para maluwag na makalabas. Pero ito din po ang tanong ko sa sarili ko, mga bossing. Hindi kaya utos itong lahat ni Senator Alan Peter Cayetano o ni Senate President Alan Peter Cayetano? Kumbaga, si Bato de la Rosa, 2:30, lalabas yan. Walang haharang. Di po ba, mga kababayan? Bakit ko naman nasabi at bakit naman pumasok sa utak ko yon? Kasi mga boss Che Pamo, sir, naniniwala din po ako na yang sila Alan Peter Cayetano ang umuto kay Bato de la Rosa para magpakita after nung 6 na buwan na pagtatago, para magpakita sa Senado at bumoto para mapalitan po yung Senate President. Kasi nga, mga kababayan, delikado sila kila Tito Soto. Di ba, Sir Ricky P. 4674, pang 81 ang kanyang like, watching and listening from San Diego, California. Di ba? Ngayon, siyempre, kung sino po yung mga umuto kay Bato de la Rosa at naipit na doon si Bato de la Rosa, hirap nang makalabas, siyempre, makukonsensya huyang mga yan. Gagawa at gagawa ng paraan para malusutan ni Tobats yung pag-aresto sa kanya. At isa nga po sa nakita ko at naniniwala ako na yung putok-putukan ho, mga bossing, yung acting-actingan, yung kunyari may mga paiyak-iyak pa sila dahil wala daw nangamusta sa kanila, yun ay isa, no? Sa kanilang actingan para mapukaw o mapunta ang focus ng mamamayang Pilipino doon sa pagtakas na yon. Doon sa putukan na yun at hindi pagtakas ni Bato. Tuloy. Mga nasa CCTV, tinukoy ng DILG. The three individuals were identified as follows. The man in white was Robin Padilla. Aray ko po, bes. ano po kung dati, si Boss Binoy nakulong na. Ang problema nito, mga kababayan, baka dahil dito sa ginawa ni Robin Padilla, baka makulong pa din ulit. Baka masampahan ng kaso ulit, mga kababayan. Di ba? Sabi ni Dragon Essence, clickbait na naman ba tong headers mo? Hindi. Ang sabi natin huli na ang lahat kay Bato de la Rosa. Di ba? Game. Tuloy. The man in the blue jacket was Senator Bato de la Rosa. Blue jacket na nakap. Yes, sir. Was Senator Bato de la Rosa. Sabi nung kaibigan natin na taga San Diego, California na si Sir Ricky, malaking kaso ang kahaharaping kaso ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ako naniniwala ako siya yung may pakanalahat niyan Ano po? Ako po, naniniwala ako na sa kagustuhan ni Senator Alan Peter Cayetano na makuha ang posisyon bilang Senate President, inuto si Bato de la Rosa. Halika na, punta ka na dito, Bato. Punta ka na dito. Bumoto ka. Ikaw ang pinakamalakas na boto dito at kapag ka ikaw ay pumunta, 13 na tayo. Kaso, naipit. Di ba, Sir Paulo? Naipit si Tobats. Yun, siyempre, konsensya ng mga senador na yan. At siguro, mga kababayan, pumasok sa utak nila, no? O pumasok sa utak ni Robin Padilla. Alam nyo, sa mga shooting namin, sa mga pelikula namin, may mga ganitong senaryo Gagawa ng eksena doon sa isang Gedli, tapos
habang tumatakas naman. Eh siguro, nauto naman ni Robin Padilla, si Alan Peter Cayetano, o tara, gawin natin yun. O di ba? Mukhang okay, effective yung sinasabi ni Robin Padilla na may mga ganun daw sa shooting nila, no? Sige, gawin natin iyon. O ngayon, ginawa naman, no? No, nauto naman nila yung si Aplaska. Mga senador kami, ako ang Senate President, no? At alang-alang kay Bato de la Rosa, gawin mo ito. Ngayon, sino po ang ipit, mga kababayan? Yung pobre na si Aplaska. Biruin mo naman, nasobrahan po sa lakas ng loob. Warning shot lang daw ho, mga kababayan. Pero, nagpaputok ng 32. Tapos, ang sabi ng mga senador, sabay-sabay pa, ayan po, pinuputukan na po kami, pinuputukan. Hinahanap ko yung tamod di, sorry! Hinahanap ko po, kung saan sila tinatamaan ng putok. Yung paputok ko, kayo naman kasi hinahanap ko kung saan tumama, wala naman ho akong mga nakita na pinuputukan at wala din ho akong nakita sa mga pagmumukha nila na takot na takot. Alam niyo po kung ano yung nakita ko, mga bossing? Mas takot po yung mga reporter na kasama ng NBI doon sa GSIS. Kasi talagang hindi sila mapakali, hindi nila alam kung saan sila magtatago eh. Biruin mo ba naman, 27 na putok galing kay Aplaska? Yung papunta sa kanilang mga lugar? Doon yun totoo. No, kung pagmamasdan mo, yung pagmumukha ni Peter Cayetano at ni Pia Cayetano na umiyak, kasi daw po, wala man lang daw nangamusta sa kanila. Nung nakita pa naman natin, kinamusta naman pala ng mga kapwa nila senador, yan nyo na yun. At least, umiyak. No?